growing up, wala talaga akong maalala na staple naming handa sa Pasko. Kasi, yun nga, kagaya ng mga naikwento ko in the past, medyo nomadic yung lifestyle namin kasi kung saan-saan kaming lugar tumitira. From Benguet to Lobo, Batangas, to Mansalay, Oriental Mindoro, tapos Las Piñas. So wala talaga kaming parang naging tradisyon na Noche Buena. Pero, isa dun sa natatandaan kong hinahanap-hanap ko nung bata ako is yung papasikat nga noon na yung matamis na spaghetti. So, papakita ko lang sa inyo yung version ko ng Pinoy style spaghetti. Prepare lang natin yung ating carrots. Meron din tayong celery. Onions, tsaka garlic. So nakapag-mise en place na tayo. I will normally start with my meat. Lagyan lang tayo ng konting oil. Ayan, na-preheat na rin natin yung ating wok. So I am using 1-in-1. Ibig sabihin, 1 part ng ground beef, 1 part ng ground pork. Of course, pwede ninyong gamitan ito ng kung gusto niyo ng beef lang or pork lang. Sa akin kasi, kaya ako nagmi-mix ng pork and beef is because yung fat content na meron doon sa ating pork. Medyo nag-sweat na yung ating meat. Lalagay lang natin yung ating miripwa, carrots, our celery, our onions, saka yung ating chopped garlic. Season na natin ang ating salt. Hindi tayo paminta. Once na nakikita na natin na nag-evaporate na yung moisture from our meat, ayoko siya actually matosta. Ang mangyayari kasi doon sa ating pinaka-sauce, kapag na-brown ninyo yung ground meat, hindi ka aya-aya, mararamdaman mong dry na dry pa rin yung meat niya. So gusto ko pa rin ma-preserve yung texture ng ating ground meat. Kaya, at this point, isusunod ko na yung ating tomato sauce. So at this point, okay na yung ating sarsa. We are about to finish it by adding yung ating hot dogs. And ito yung magpapatamis doon sa ating sauce, condensed milk. Actually, itong recipe na to, something na hanggang sa hotel, bit-bit ko rin. Ito rin yung parang pinaka naging standard recipe namin. Especially for mga events na may mga bata akong bisita. So ready na yung sauce natin. And then, yung noodles na lang. So using the same pan, dito tayo magluluto ng ating noodles. Pinaka-importante kapag magluluto kayo ng, kunyari, 1 kilong biglaan, make sure, number 1, malaki yung inyong vessel. Pangalawa, rolling boil yung ating tubig. Ang mangyayari kasi yan, kapag masyadong makipot or masikip yung inyong lutuan, tapos hindi rolling boil, doon magdidikit-dikit yung inyong pasta. And make sure na i-agitate natin ng kaunti. And then habang bumubulwak siya, season na rin natin. Now for this, I'm gunning for dagat level na alat. By doing so, ma-ensure nyo na yung pagkakatimpla natin ay manunuot hanggang doon sa pinakapasta natin. Especially yung timpla na yan, ina-apply namin yan, kunyari pag mga alio-olio, yung hindi masyadong masarsa yung babalot sa kanya. Kailangan mas mataas talaga yung timpla natin doon sa ating pasta water para mas may ma-absorb pang flavor yung ating noodles. And as you're swirling it, make sure na wag masyadong aggressive kasi at this stage brittle pa
yung ating pasta noodles. So kapag medyo naging agresibo kayo masyado, magpuputol-putol, hindi masyadong maganda for presentation. Or close to al dente na yung ating pasta. Kung makikita nyo, meron niyang tuldok. And eto pa yung isang magandang tip. This is something na we practice especially sa hotel kasi bultuhan, bangkete yung tirada namin doon. So pag mga gantong pasta, typically, yun nga, niluluto namin talaga to. Kunyari ang event namin is dinner, siguro mga alas 2, alas 3. Sinasalang na namin yan para hindi rin kami nagkukumahog. Tapos, para ma-preserve natin yung texture, we cook it slightly undercooked. Kasi as we always say, meron pa tong carry-over cooking. And para hindi rin maglabas siya masyado ng starch, what we do is actually this is the perfect time kung kailan tayo dapat maglagay ng oil. So we have our olive oil, generous amount ng olive oil. Tapos immediately, pinalalamig namin ito para, ayun nga, hindi ma-overcook, tapos hindi maglabas ng mas maraming starch yung ating pasta noodles. So, eto na. Pwede namin serve.